Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Batas PH. Tungkol ito sa press release ng Supreme Court doon sa i-final na motion for reconsideration ng Kamara doon sa impeachment. Pinaalalahanan lang ng Korte Suprema ang mga kongresista na yung decision is immediately executory. Okay. So ito, title, Immediately Executory. The Supreme Court on Tuesday stressed, diniin, reminder lang, that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Dapat may clue na sila dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa ano ito? Sa motion for reconsideration. Pinalala, it's immediately executory. I-implement nyo na. That's our ruling. Although, okay lang din yung mag-file ng motion for reconsideration. In a press release, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Su May Ting emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. So although allowed yun, yung motion for reconsideration, kaya lang hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Yun ang pagkaintindi ko. Okay, ito yung press release. In a 13-02 decision, 13-0, 13 in favor, 0 dissent, and 2 absent, abstain yung isa. With the justices present voting unanimously and Associate Justice Alfredo Benamin Caguioa inhibiting and Associate Justice Maria Filomeno Singh on leave, the Supreme Court in banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Yan ang nakalagay sa press release. Okay. Senate President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the High Court. Kaya lang, nagsalita na ang ibang senador, mga 19 or 20 senators daw, ang pabor na they will abide, they will respect the decision of the Supreme Court. Escudero revealed that two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment case, or the upper chamber debates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Yes, yan ang dalawa. Kasi may mga senador na gustong ituloy. Kagaya ni na Senator Soto, Kiko, Risa, Aquino, and Erwin Tulfo. Gusto nilang matuloy. Kasi tanging Senado lang daw ang may constitutional mandate to try and decide impeachment cases. Well, tama naman yun. Kaya lang, hindi naman sila pinagbabawalan ng Korte Suprema to try and decide. Sinasabi lang ng Korte Suprema na na-violate yung 1-year bar rule, na wala ng due process si VP Sara. So, huwag mo nang ituloy yan, unconstitutional. Next year, February 6, i-refile niyo ulit at ituloy. Mahirap bang intindihin yun? So, hindi nawala, hindi inalis ng Korte Suprema ang mandate ng impeachment court to try and decide.
ayusin lang yung ayusin yung kaso dahil na-violate nga ang konstitusyon. Ganun lang yung kasimple. Okay, dito naman sa ah, motion for reconsideration, the fact na ini-insist ng Supreme Court that it is immediately executory, walang epekto ang motion for reconsideration. To me, sinyalis na yon kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So, humanda sila. I don't know anong gagawin nila pag mag-decide ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Again, narinig ko na si Senator Marcoleta, isang batikang abogado. Imposible. Imposible na baguhin pa ng Korte Suprema yung 13-0 unanimous decision nila. So, ibig sabihin, wala na ito. Talagang dead. Legally dead ng at ito na lang ang nakakatakot kung tutuhanin ang banta ng Kamara na sampahan nila ng impeachment ang maestrado, yung the whole court. Although may magandang post ni Attorney Mark Tolentino kanina na hindi sapat na batayan na masampahan ng impeachment ang mga maestrado ng dahil lang sa isang desisyon na hindi pinapaboran ng isang partido. Wala yun sa konstitusyon. Hindi yun matawag na betrayal of public trust. Hindi. Hindi yun bribery. Hindi yun graft and corruption. Hindi yun culpable violation of walang legal grounds. Kaya, I don't know kung saan nanggagaling yung pronouncement ng Kamara na parang nagbabala na they are impeachable officials ang maestrado. Yes, they are impeachable. Kailang, nang dahil lang sa hindi nyo kursunada, ang desisyon nila, i-impeach nyo nila, anong basihan ninyo? So, they are inviting constitutional crisis kung mangyayari. Sana, maiwasan yung ganon dahil kawawa ang ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, mo ni si Kuya mag-atop na siya karon. Yung taga-ano gyero. So, muna ang atupan, ang abuhan. Sige. So karon na managid ang pag-atop ni Kuya sa year. So na managid. So karon humanagyod ang pag-atop sa yero sa imong balay Kuya unsa imong masulti.
salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako na grasya nga halimbalay na ako na tupan ra gyud nga gitagaan ako kuan kaning grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo hasta naghatag aning sin sa kuha nga salamat gyud kayo.